the first match against EAC. So looking at the lineup of Letran, kitang-kita natin yung focus lalo na sa backline. We see Makilang and Lara May Silva. Mahirap maka-ace dyan dahil sanay yan sa volleyball eh. Yes. Kondisyon, champion. De Guzman gets the first point para sa Arellano. Makila. Back set. Nagkatitigan lang. Medyo pumasok din kasi si De Guzman eh. Feeling niya siguro na idadrop yung bola kaya inunahan niya na doon. Martin nakakuha din ng service ace kanina with that jump serve. Oh! Sayang. Ang ganda ng depensa. Ang ganda na ng depensa ni parang lahat gusto umatake. Nakadepensa yung setter. Lahat gusto na umatake. Pag ganon, kasi dalawa silang attackers eh, si Makilang and Martin. Ano ba ang general rule doon, Shola? Yung kung sino ba yung pinakamalapit? Dapat libero. Pag Okay. nakadepensa ang setter, automatic libero ang magiging setter. Kaso kasi ang naging problema, parehas silang nandun sa area. Parehas silang nakadapa pa. Kaya walang kumuha. Tsaka yung dalawang yan, sila yung attackers eh. Si Makilang tsaka si Martin. Yes. Ooh, batindaan. With her 12th point here in the match. Grabe yung mga quick plays nila. And yung kumpiyansa na meron si Batindaan, na alam niyang walang makakadepensa ng atake. Tsaka yan din yung maganda pag dalawa yung setter mo na magaling eh, di ba? Yes. So now si Adante naman ang dumidiskarte para sa Arellano. Ibig sabihin lang, kampante siya sa kahit sinong setter pa ang gamitin. And meron ding sagot ang Letran Knights. May mga quick plays din sila. 3-all. Sharp serve by Judiel. Adante. Nitura. Adante tossing it up. Dino. Silva was there. Makilang. Wow. So the newbies showing their strength. Si Makilang at si Pablo. Open spiker and libero. Ang ganda tignan na grabe yung depensa ng dalawang koponan. Grabe yung atake nila and grabe din yung defense. Lalo na yung new libero ng Arellano, si Alec Pablo. Kaya ngayon, iniiwasan na si Pablo eh. Tina-target yung mga nasa gilid niya. Pero nag-adjust din itong Letran Knights. Mas kinargahan nila yung service nila ngayon. And I think also, that's the Coach Oliver Almagro effect. Dahil through the years, syempre, malalakas yung mga naging players niya in terms of service. Looking at the numbers of Lara May Silva. Running attack. Adante, back set. De Guzman trying to get herself involved here in set number 3. And I think pwede mas bigyan pa siya ng mas maraming sets. Kasi kanina pa siya hindi nabablock ng mga blockers na ito. Letran. Siya yung bumubuhay dito sa Arellano. Pau De Guzman. Running attack. Adante.
And Matawaran gets it over. Nalula siya dun sa atake. And na-late din pala siya. Kaya medyo nahirapan siya dun sa drop ball na yun. Estrelier. Nitura, back row, too strong. Intention there for Nitura. Ang galing din kasi may mga back row sila talaga. And pinapagana talaga nila yung likod. Estrelier tossing it up to Makilang. Nakadungaw. Yes. Yun din yung nakita ko na harap na harap talaga siya sa bola. And yung last step niya talaga, yung mabilis, yung fast na last step. Parang may spring yung paa nitong si Gia. And because of that attack error, Letran will head into this technical timeout with an 8-6 advantage. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59 kg weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Si Ando na ay kasama ng Pilipino na lalaban. Between the Letran Lady Knights and the Arellano Chiefs. You know, every game is truly a test of character and both teams are showing us their unwavering determination to win today. Gaya nga ng nasabi kanina ni Coach O sa Letran Lady Knights, be strong and courageous. Maging malakas hindi lang sa katawan, kundi pati ang utak. Dagdag pa niya going into the third set, you can take risks but be responsible. Now, talking about dominating the court, nakausap ko kanina ang team captain ng Lady Chiefs na si Dodi Batindaan at ayon sa kanya, ang kalaban lang nila ngayong araw ay ang sarili nila kaya kailangan nilang maging composed until the end. At na kung gagalaw daw sila as one, ay paniguradong mananalo sila. Anton and Shola? Yes, and makikita natin ngayon din talaga kung gaano kabuo itong Arellano Lady Chiefs. Swak na swak yung sinabi ni Dodi kay Gleisel, no? Yung kalaban nila yung sarili nila. Kasi in terms of yung physical, ando dun eh. Ang lalaki nila. And then they have experienced setters. Tas nag-improve na sila sa libero. Maganda yung pinakita nila sa first set. Pero yun nga lang, yung mga errors nila and then yung nawawala yung first ball, inconsistent, yun yung tumatalo sa kanila eh. Mostly kasi kapag nasa loob ka na din talaga ng court, minsan hindi mo maiiwasan na yung sarili mo nawawala talaga eh. Pero dapat lang na maibalik mo din agad. Normal naman siya na mawala, pero dapat maibalik mo lang agad yung sarili mo sa loob ng court. Meaning yung focus, mahirap i-maintain, no? Yes. Kasi ang daming nangyayari sa loob ng court. So, kailangan mong mag-move on agad doon sa unang nangyari para kung magkakalimutan mo na yun, para lang makafocus ka agad. Kaya effective din yung meditation Yes. na ginagawa ng Letran eh. Yes. Kumbaga in between sets yung mga players nakakapag-relax, nakakalimutan yung mga pagkakamali. As we see this hit by Martin. One blocker lang for Martin. And alam niya kung saan niya dapat papuntahin yung attack niya. Nakabilib ano? Dalawang bagong spiker para sa Letran. Tapos napapagana ni Nat Estrelier. Tsaka ganyan ka-aggressive. Lahat ng strikers. Habang tumatagal, tumataas yung kumpiyansa ng Letran Lady Knights as we see this hit by Angge Ledesma, a service ace.
score niya kung ayaw kunin yung bola. Simple lang ang ginagawa. Patatakbuhin yung middle dito, sabay ibabato doon sa open kasi alam na maliit yung blocker. Bakit hindi natin ma-organize yung block doon sa ano? Ano ba ang purpose nyo ron? Diba, dapat hindi dapat tumatawid yung bola sa atin. Pinatatawid nyo lang eh. Compliance lang yung nangyayari. Huwag tayo one stop. Huwag niyo hayaan yung bola, sarili niya magpuntos. Tayo magpuntos ha. Yes, kailangan nilang mag-communicate pa. Especially dito sa mga blockers nila. Yun yung sinabi ni Coach O kanina na huwag niyo pabayaan yung mga attackers ng Letran na pumalo lang ang pumalo. Hey, it's Coach Sandy Rieta of the Perpetual Lady Altas. 12, serving 7. Scouting si Coach Sandy. Sa huddle na yun, si Dodi nagsalita na rin, no? So, As a team captain, Oo. kailangan siyang magsalita. Ando na yung urgency Yes. para sa Arellano. Yes. So, Robbie Matawaran gets another running attack. Sobrang steady lang ng mga middle attackers ng Arellano. Sila yung mas kanina pa talaga. Estranier tossing it up. Martin gets another point for Letran. Nakikita ni Martin na yung matibay na depensa ng Arellano is nasa cross court. Kaya naman kanina pa niya tina-target. Ito talagang line. Good thing nag-iisip siya bago siya tumalon. Paralejas. Free ball. Martin again, down the line. Oh, pero nag-wide yung bola. Sa katawan pa lang, makikita mo line talaga yung... Pero good intention. Oo. Medyo sumobra lang. Now, Estranier goes to the other side. And that goes out. Ball goes out. Point for the Lady Knights. So, sa season na to, itong dalawang teams na lang yung hindi pa naglalaro. And based on everything na nakita ko, ang talagang malakas lang talaga, siguro yung top tier teams, nandoon yung Benilde at yung Perpetual. Yung the rest, although Mapua, nagpakita din ng lakas. The rest wide open eh. Like let's say, magka-first ball tong Arellano, mahirap talunin yan. And then yung Letran, if they play the way they're playing right now, yung masayahin, may kumpiyansa, mahirap din talunin. Yeah, kung itutuloy-tuloy nila kung ano man yung nilalaro nila ngayong araw. Exciting ang ating tournament ngayon for Season 99. Net touch for Letran. That was a neck touch on the side of the drum. Point goes to Arellano University. Padillon. Silva. Oh, a rare error by Silva. Alam mong sobrang rare ng pagkakamaling yon. Kaya hindi na siya pinagalitan ni Coach O eh. Normally pag gano'n, first ball, tapos libero ka. Yes. Pero because Coach O knows na that's Lara May Silva, na bihira magkamali ng gano'n. Wala nang sermon. Wala nang sinabi si Coach O. Bawi ka na lang. Another player showing a lot of improvement, Judiel Nitura. And she puts Letran on top, 16-11.
Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John February Seniza. Yan ay matapos siyang magwagi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-4 na pwesto sa men's 61 kg weightlifting category. Siya ay ika-8 dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49 kg weightlifting. It is a 5-point lead for the Letran Lady Knights. Selfie muna. Enjoy yung aircon dito sa San Andres Sports Complex sa Manila. Maraming salamat sa inyong panonood. Nakakatuwa din kasi nakikita nating nag-e-enjoy sila. Yung mga hiyawan din nila kanina. Saka nakabihis din yung ilan sa ating mga manonood. Parang ikaw lang nung opening. Parang handa ka nang pumunta sa date mo after. May shades May lakad ka pa. after, no? May lakad pa after. Natuwa kami sa forma mo nung opening. Hindi ko naman masyadong pinaghandaan yun. Effortless lang. Paralehas. Binigay dito kay Magaling. Ngayon naman, back set para kay Padillon. Wow! Sobrang steady lang ng blocking ko ni Ledesma. Talagang tinapatan niya lang yung attacker and yung aggressiveness. Humugot na malalim si Coach Obet Javier. This is Hart Villaflores, another rookie. Number 4, Hart Villaflores. At tinarget agad yung rookie. Okay, Arellano putting up a wall. Tapos nagbabasa na sila ng mga attackers na yun. Letran. Nakita din na yung batindaan na kanina pa nagka-crosscourt itong si Natura. Back set. Good save by Paralejas. And a quick attack by Ledesma. Wow, lahat ng attackers ng Letran gumagana sa set na to. And kudos sa setter nila na si Estrelier. Talagang lahat ng attackers binibigyan niya. Oh, sharp serve by Nitura. Kanina pa kinakargahan ni Natura yung service niya. At kanina pa din nahihirapan yung Arellano. So last season, number 4 yung Letran sa service. Nag-shoot pa si Judial Nitura, parang yung kapatid niya na basketball player. May oras May delay of game ba sa volleyball? Shooting siya Oh, pinagalitan siya ni Coach. Oh, sabi, focus. Nga naman. Yeah. Feeling ko kung ako din yung coach. Actually. Kasi syempre, nasa laro tayo. Oh. Hindi pa tapos. Doon mo alam na sobrang kumpiyansa na ng player. Yeah. Pero that's what coaches are for. Para ma-remind lang yung mga players na stay disciplined, stay focused. Score 20-12 in favor of Letran. Kasi yung middle, isang paluan lang napapatay. Gusto talaga nilang mangyari papalo yung dalawang gilid natin. Binibigay mo yung gusto nila. Simple lang instruction ko, puntahan mo yung middle, pag maganda ang pasa. Ganito. Middle yung papalo. Anong pasa ibibigay natin, ha? Hey, sa'yo! Wow, the leadership. Nakita natin yung leadership talaga ni Batindaan doon. Pero sabi ni Coach Obet pag may good pass, sa middle mo na dalhin. Middle. Yan ang instruction niya kay Donna. Yes, kasi kanina pa sila nakakakuha talaga ng puntos sa mga middle
attackers nila. Point for the Lady Knights. Look at the debut of the rookie, Gia Makilang, 13 points. What a debut for the 20-year-old from Tagbilaran City, Bohol. Service error for Nindura. Kaya lang, malayo-layo na yung hahabulin ng Arellano at yan, nag-error pa. They can't afford to make errors pa kasi naghahabol sila eh. And yung pressure, nararamdaman ko na dito sa Arellano. Paralejas running attack. Silva one-handed save. Paralejas tossing it up. Dino. Nice bawi para dito sa Arellano Lady Chiefs. Kita niyang hiwalay yung mga blockers. 14 serving 22. Dino. Sharp serve. Makilang, no problem for her. Martin. Ako happy ako sa every season may mga malalakas at promising rookies na Yes. pumapasok sa NCAA. Ang daming potential players na nandito sa NCAA. Yun, nakakatuwa eh na kasi ganyan naman ang buhay sa collegiate sports. May mga Yes. nag-graduate. Maganda, hindi natatapos doon. There will always be new players who will come in. Tsaka nakakatuwa na rookie player pa lang sila. Pero yung palaban na attitude, meron na agad. Estrelier tossing it up to Martin. Off the block. Check out. Kanina pa pinupuntahan itong si Estrelier. Si Martin na kanina pa pinupuntahan itong kamay ni Paralejas. Kailangan din i-credit si Nat Estrelier. Ganda ng pinapakita. From Ormoc City, Leyte, Nat Estrelier. Almost getting an ace. Martin just tipping it over. And the rookie, Heart Villa Flores, gets a point. Attack for Villa Flores. Welcome to the NCAA, Heart Villa Flores. Ray Paralejas serving for AU. Nitura. Good save from the back row. Villa Flores again. Wow, wala siyang pakialam kung anong set ibabato sa kanya. So we were just talking about it, yung mga rookies, ang gagaling. Yes. This set muna. Finish it strong. Don't look at the forward more dun sa nasaan nauuna. Finish this set strong. Do you understand? Pangalawa, huwag ka na mag-wave. Bayaan mo na yung depensa doon. Pag pinilit mo habulin, tatalsik eh. Naintindihan? Wala kaming wave ha. Dumipensa tayo ha. Eh, pag nasa atin ang bola, isa't isa yan. Power. Cover kami. Eh, tapang ha. Isa't isa yan ha. Finish the set strong. Dahil sila ay nasa 24 na, 1 point na lang para makuha nila ang set 3. 17 serving 24. Paralejas. Targeting the rookie, Gia Makilang. Oh, free ball. Could not get a good pass.
Villaflores again. That's a third straight point para kay Heart Villaflores. Ay, that's an error. So the Letran Lady Knights will take the third set.